Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Tayo po ay nasa aklat po ng Pilipos. Chapter 1 po tayo ng Pilipos. Babasahin ko na po sa verse 21, chapter 1. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Ang mamatay o di kay mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Marami pong namamatay, hindi po kay Kristo ang dahilan. Amen? Namamatay yan sa mga bisyo. Nabubuhay yan sa kayabangan, kabulastugan. Pero ayon kay Pablo, nabubuhay siya kay Kristo, at kahit mamatay siya, kay Kristo ay pakinabang. Alam niyo yung salitang pakinabang, hindi ka lugi. Kaya sinasabi niya sa verse 24, kaya ang manatili sa inyo sa laman ay higit na kailangan ninyo. Kaya pagka ako'y nabubuhay, nakasama ko kayo sa laman, na sinasabi ni Pablo, ay higit na kailangan ninyo. Ngunit kung mamatay na ako, mas maganda, sinasabi ni Pablo. Pero, pagka ako'y nabubuhay, nakasama nyo ako, mas higit kasing kailangan nyo ito. Sinasabi ni Apostol Pablo, ang siya ay nabubuhay, ay pakinabang sa iglesia. Kung mamatay man si Apostol Pablo, pakinabang pa rin sa iglesia. At totoo po yung sinasabi ni Apostol Pablo dahil kahit namatay na si Apostol Pablo, napapakinabangan pa rin natin ang kanyang buhay. Amen? Siya ang nagiging salamin natin sa ating buhay hanggang ngayon. At gusto kong banggitin ito sa inyong lahat, sa mga kapatid dito sa Olivete. May pakinabang po kayo. May pakinabang kayo mula sa inyong mga pinuno. Huwag niyong itong kalilimutan. May pakinabang kayo mula sa inyong mga pinuno. Dahil talagang idinidiin ng buong ingat itong si Apostol Pablo ang katotohanan ang mamatay kay Kristo at ang mabuhay kay Kristo ay may pakinabang. Maraming tao ang namamatay, hindi napapakinabangan ng tao. Ang nakikinabang lamang sa kanya ay ang kanyang sarili, ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero kaiba yung mga leaders. Ano ba yung leaders na? Mga pinuno. Pakinabang ito sa mga mananampalataya. Ang katotohanan ito, mga minamahal ng mga kapatid dito sa Olivete, hindi ito mapapasinungalingan ang katotohanan ito. Na mula sa inyong mga leaders, mula sa inyong mga pinuno, may pakinabang kayo. Hindi totoo yung iniisip ng ilan na wala kayong pakinabang sa amin. Diretsahan tayo. May pakinabang kayo sa amin. May pakinabang kayo mula sa inyong mga leaders. Ang katotohanan ito, kahit takpan mo ito ng kasinungalingan,
Hindi mananaig ang kasinungalingan na yan. Kahit ang isang mananampalataya ay mahusay bumaluktot, mapanling lang na mananampalataya, hindi niya ito may tatatwa. Kahit ubod ng panglilinlang na mananampalataya, kahit ang daigdig na ito, brethren, ay itatanggi niya ang katotohanan ito sa hukuman ng Diyos. Mananatiling totoo ito na may pakinabang kayo mula sa inyong mga pinuno sa iglesia. Kung sa gobyerno ay napapakinabangan ng mamamayan, dito sa iglesia napapakinabangan ng iglesia ang kanilang mga pinuno. Kung siyasatin natin ang katotohanan ito na may pakinabang kayo mula doon sa inyong mga leaders, napakarami at napakadakilang mga bagay na pakinabang na maaari niyong makuha sa inyong mga leaders. Totoo po yan. Parang hindi totoo yan, pastora. Hindi ba ang mga leaders ang nakikinabang sa amin? Hindi totoo po yan. Ang ikapo at ang mga offering ay responsibilidad ninyo yan. Pananagutan nyo yan sa Diyos. Hindi yan talaga pakinabang na mula sa inyo. Pag-aari yan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng ipaghambog ang mga bagay na ito. Ngunit kung titiyakin yung mabuti, itong napakarami at napakadakilang pakinabang mula sa mga leaders, hindi mapapantayan ito ng anumang bagay mula sa inyo. Sige, siyasatin natin. Baka sakaling makapagbigay po ako ng 5 na mga pakinabang na nasa sa kanilang mga kamay ng mga leaders na ito. Alam niyo, brethren, doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, nagbigay ang Diyos ng manggagawa sa iglesia. Amen? Chapter 4 verse 11 ng Ephesians, nagbigay ang Diyos ng manggagawa. Katulad ng noon, may apostol, noon may mga propeta, nandyan ang mga guro, nandyan ang mga preachers o evangelista at mga pastors. Ibinigay ito ng Diyos sa iglesia sa dakilang ito. Verse 11, let us read, and then 12. And He gave some apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Binigay ng Diyos, nasa kamay ng mga leaders na ito, ang hubugin ng iglesia upang maging isang ganap na lingkod ng Diyos ang iglesia. May kakayanan na ibinigay ang Diyos sa kamay ng mga leaders para hubugin kayo upang isang maging epektibong manggagawa dito sa digdig. Isang katawang hindi mapag-aalinlangan ng kagamit-gamit ng Diyos. Ang mga leaders ang huhubog higit sa lahat sa inyo. Kung mayroon kayong naitutulong upang hubugin ninyo ang inyong sarili upang kayo maging isang matagumpay na manggagawa dito sa digdig, sa spiritual na bagay, higit na nasa kamay ng Diyos sa mga ito. Amen? Hindi nyo kayang mag-isa. Ang hubugin nyo ang inyong sarili na maging isang perfect na manggagawa ng Diyos. Upang kayo ay maging isang iglesyang tapat. Dahil may mga iglesia ngayon dito sa digdig na hindi karapat-dapat na manggagawa sa spiritual na bagay. Una, hindi sila ligtas. Una, hindi sila hubog. Dahil higit sa lahat, hindi tunay na mga lingkod ang humuhubog sa kanila. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay mas mataas ang porsyento na nasa kanilang kamay ang inyong kahubugan upang yung pagsisikap ninyong maging isang
isang matagumpay dito sa digdig ng manggagawa ng Diyos, ay mangyayari po yan. Kung nakasarak kay sadot nga pastor, I don't know. Parehas kay nga sadutan. Kung ang iniisip lamang ng pastor na ito ay kung sino ang susuporta sa kanya, malas nyo lang. Diba? Kahit hindi nyo kami pangakuan ng mga material at pinansyal na bagay, huhubog at huhubog kami. Dahil alam namin, nasa aming mga kamay ang pananagutang ito, at nasa aming mga kamay yung hinahanap yung tagumpay na mangyari sa inyong mga buhay. Hindi ito matatakpan ng sinuman. Alinman sa inyo ay walang sinungaling sa katotohanan ito. Sinasabi ko ulit, maraming iglesia, maraming mga members, hindi karapat-dapat. Dahil hindi hubog. Dahil ang mga leaders, hindi humuhubog. Sakalang huhubog ito pagka may suporta. Pero ang mga tunay na lingkod ng Diyos, magbigay kayo hindi. Ang mga pananagutan namin, gagawin namin. Para yung nais ng Diyos na kayo ay maging perfect, ganap na mga gawa ng Diyos. Upang ang iglesia ay maging matibay. Mangyayari ito. Isa ito sa mapakinabang na maaari niyong makuha sa mga leaders. Hindi ko ba kayang gawin yan, pastor, sa aking sarili? Di ka na magbabasa Biblia. Oh, paano mangyayari yan? Ni Biblia nga, hindi mo kilala eh. Ano po? Kaya kung hindi nga kayo nagbabasa ng Bible, kami na. Yung kakulangan na yan, nasa amin ng mga kamay. Totoo po ito? Ala talaga si Pastor Rando. Oo, total, hindi naman ako binabayaran Masalita ko lang yung gusto ko. Pagka binabayaran ka kasi, nag-iingat ka doon sa katotohanan. Minsan, kahit katotohanan, hindi mabanggit nung nababayaran. Baka kukulangan pa yung bayad. Pinapatiyak ko sa inyo, may pananagutan kami na kailangan gawin po namin ito. Kaya naman wala kaming pag-aalinlangan. Hang kami agsanod, wala rin kaming takot na gawin ito. Amen. At ang pangalawa po isa sa mga mababanggit kong pakinabang ng mga mananampalatayang katulad nyo, sa mga pinunong katulad namin, sila. Ano ba yung pattern, press? Nakalimutan ko na. Sila yung tularan ninyo sa spiritual na bagay. Sa ano po tayo? Sa Timotheo. First Timothy, verse 16. Kaya naman sa dakilang ito ay nakatanggap ako ng awa upang maipakita ko una sa lahat ng buong kahirapan si Kristo Jesus. For a pattern to them should hereafter believe on Him to life, everlasting life. For a pattern, you know the word pattern? Ito'y isang halimbawa sa mga taong ligtas kung patungkol ito sa buhay na walang hanggan. Kami, wala nang atrasan, kami ang inyong halimbawa. Hindi kayo yung halimbawa namin. Dahil kung kayo ang halimbawa namin, walang magandang kinabukasan sa inyo. Kung ikaw ang halimbawa ko, kung ikaw ang halimbawa ko sa spiritual, hindi ko matitiyak ang aking buhay sa spiritual. Kami ang halimbawa nyo sa buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan nyo nga itong halimbawang ito. Ito ba'y mapagkakatiwalaan sa halimbawang espiritual? Kung sa palagay nyo hindi ito halimbawa tungkol sa buhay na walang hanggan, agsubli kayo hindi naggapuan nyo. Kung sa palagay nyo. Amen?
Kung sa inaakala ninyo ang mga leaders na ito na ngayon ay nasa inyong likuran at sa inyong harapan, ay hindi nyo halimbawa, papadecons, mapa-elders, ang mga officers sa church na ito. Sige lang po. Kahit hindi kayo magpaalam sa amin, maghanap kayo ng mga leaders na maaari nyong maging halimbawa. Halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya sa buhay na walang hanggan. Kasi sinasabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag mong hamakin ng iyong kabataan bilang isang leader na nasa murang edad. Maging halimbawa ka lamang sa pag-ibig, maging halimbawa ka sa pananampalataya, sa mga asal, maging halimbawa ka, Timothy. Si Pablo man binanggit niya kay Timothy, alam mo ang aking katuruan, alam mo ang uri ng aking pag-ibig, alam mo ang aking pagmamahal, alam mo ang aking paghihirap kay Kristo. Lahat ng ito ay naging halimbawa ni Timoteo, yung buhay ni Apostol Pablo. Ibibigay ko po yung mga bahagi ng kasulatan sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Andiyan po yan. And the 2 Timothy chapter 3 verse 10. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Therefore, try natin. Baka nagkasalisi naman na yung mga sinasabi ko. Try po natin Okay, 1 Timothy 4 verse 12. Let no man despise the youth. Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa salita, sa uri ng iyong pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya at kalinisan. Yan ang payo ni Apostol Pablo kay Timothy. Chapter 3 verse 10 ng 2 Timothy, ito naman ang buhay ni Pablo na pinagmamasdan ni Timoteo. But thou hast fully known my doctrine. Tama ang doctrine ni Apostol Pablo. Halimbawa, kung si Pablo ay halimbawa kung humawak sa katuruan. Tama ang katuruan. Yung uri ng kanyang pamumuhay ay tama. Ang kanyang mga purposes sa buhay ay tama. Alam niyo yung salitang purposes? Anak ko, Henrich. Ilocano, panggap. Panggap. Hindi kami narito upang kukuha mula sa inyo. Hindi yan ang aming mga pakay. Ayun. Hindi yan ang aming layunin kung bakit kami nandito. Upang hahakot ng mga pinansyal, material na bagay, walang laman ang basket ninyo. Kaya malabong ito ang aming dahilan kung bakit kami ay nandito. Kayo ang dahilan. Dahil kayo ang nasa aming puso. Hindi yung mga material na bagay na nasa inyo. Amen? Yung uri ng pamumuhay, alam mo, Timoteo, malinis ang konsensya ni Pablo. Hindi ba't halimbawa kami sa buhay espiritual? Ito'y tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi nga may tatatwa ito mga kapatid kay Kristo Jesus. But thou hast fully known my doctrine, my manners of life, purposes. Ang pananampalataya, ang paghihirap sa pag-ibig, doon pa rin sa pasensya. Anong gagawin ko rito, brethren? Magpapakamatay? Hihirap, magpapagod? Ito ay dahil pakinabang ito sa inyo, brethren. Alam kong yung mga nakikita nyo sa amin, pakinabang ito sa espiritual. Huwag wawalain ito sa inyong isip. Hindi po kami pumupunta ng mga leaders na ito na kasama ko nang walang dahilan. Amen? May pakinabang kayo mula sa inyong mga pinuno. Ito, halimbawa nyo sila
kung tungkol sa buhay na walang hanggan. At may husay ang mga ito. Napakainin kayo ng buong karunungan. Hindi yung magmensahe lang, magpapakain lang, hindi. Mayroong karunungan sila na nagpapakain. Ay sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, pinapakain ko kayo ng gatas. At hanggang ngayon ay gatas pa rin ang pinapakain ko sa inyo. Sabi ni Pablo, noon pinapakain ko kayo ng gatas. Ngayon papakainin ko kayo ulit nung sumulat siya. Sapagkat kayo ay bata. Alam ng mga leaders kung anong antas meron kayo sa spiritual. Kung anong ugali meron kayo. Alam mo, Pastor? Si Pastor Andong, tahimik yan. Pero pinapag-aralan ko kung sino kayong mga mananampalataya. Hindi tumatahimik ang aking puso. Hindi tumatahimik ang aking isip. Na kahit nasa malayo ako, sino kaya itong taong ito? Sino kaya ang taong ito? Ano kayang meron itong taong ito? Alam ng isang mahusay na leader kung paano magpakain. Amen? Ito ay para kayo ay lumago. Hindi yung kung ano ang kanilang nalagip, ay yun ang kanyang ituturo. Hindi totoo yan. May kahusayan ang mga leaders na kayo ay palaguhin. Nasa kamay nila ito. Hindi nyo kayang palaguin ang iyong sarili, palakihin ang iyong sarili sa Panginoon. Sapagkat sila ang mga nagtatanim at sila rin ang mga nagdidilig. At tama ang kanilang pagdidilig at tama ang kanilang pagtatanim. Brethren, ngunit kailangan may warning po dito sa Bible para mapakinabangan ninyo ang mga leaders na ito. Nasa Hebrews chapter 13 tayo. ng Hebrews 17 verse 17 po tayo. Obey them that have rule over you. Sundin ninyo ang mga namiminuno sa inyo. Magpasakop kayo sa kanila sapagkat binabantayan nila ang inyong mga kaluluwa na para bagang sila ang magsusulit pagdating ng araw. Upang ang kanilang pananagutan, that they may do it with joy and not with grief. Para gawin nila na may kagalakan ng kanilang mga pananagutan. Para magawa nila na hindi sa kalungkutan. For that is unprofitable for you. Dahil kung hindi kayo susunod, dahil kung hindi kayo pasasakop, hindi ninyo mapapakinabangan ang inyong mga leaders. Amen? Hindi sa panalangin niya ang sadot-sadot natin di ba? Pinuubos natin ang ating lakas kaya pagdating ng panalangin ang leaders ang bumubuhat ng mga ito. Siya na ang nananalangin para sa inyo. Para magawa nila ito ng may kagalakan, hindi sa may kalungkutan. At upang inyong mapakinabangan sila, di ba may pakinabang? Kaya ang gagawin ninyo, pasakop kayo. Tsaka sumunod kayo. Hindi namin kayo uutosang magnakaw o manglinlang, manglamang ng inyong kapwa. Kundi, kami ay nag-uutos ng buong pusong sikapin ninyong masundan ang aming mga lakad, ang aming mga halimbawa. Para ito sa preparasyon na bago ka mamatay, sigurado kang mamatayin. Sigurado ka nang bago ka mamatay, may buhay na walang hanggan talaga. Amen. Sigurado, hindi yung nag-aalinlangin ka na may buhay na walang hanggan. Kaya naman para mapakinabangan ng mga leaders na ito pasakop kayo sa inyong mga leaders. Sumunod kayo sa inyong mga leaders. Kung diyan nga sa mga barangay, mga officials natin,
Ikap, magdamo tayo. Ang saya-saya natin. Gaano pa kaya ito, brethren? Sa spiritual? Sa verse 7, ang sinasabi niya, remember them which had that rule over you, who had spoken unto you the word of God. Laglagipin nyo, inyong alalahanin sila, yung mga taong nagbibigay sa inyo ng mga salita ng Diyos, na sinusundan ninyo ang kanilang mga pananampalataya, considering the end of their conversation. Yung kung may mga leaders na kayo na namatay, kung may mga leaders pa kayong malapit na rin mamatay, alalahanin nyo ang kanilang buhay. Remember them. Kaya huwag kayong titigil. Yung may gabi, may mga araw na alalahanin nyo kami. Sino ba si Pastor Rondong? Ito ba totoo kaya ito? Peking leader ito? Anong pakinabang ko meron ito? Huwag niyong bibitawan. Ilagay nyo sa isip ninyo ang inyong mga leaders. Tularan ninyo ang kanilang mga pananampalataya. Kung mag-e-end man, kung magtatapos man ang kanilang buhay, alalahanin ninyo. Kung may pagkakataon nyo, pagka namatay na si Pastor Rondong, alalahanin ninyo siya. Baka meron kayong mapapakinabangan sa kanya. Kaya ang mga leaders, brethren, ganito ang gawin natin. Ingatan nyo ang mga leaders. Ingatan nyo sila. Hindi dahil sa susuklihan ninyo ang kanilang mga pag-iingat. Hindi. Pananagutan nyo, ingatan sila. Huwag nyong iiwanan sila. Sa panahon na kailangan nila kayo. Sa panahon na nasa panganib din sila. Hindi katulad sa panahon na Apostol Pablo na nung panahong sinisiyasat siya sa hukuman. Sa panahon na ano ba yung hindi ko pinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Iniwan siya ng lahat. Let me read. And 2 Timothy, may panahon na nagbanggit si Pablo doon sa kanyang mga kasama noon na ang sinasabi niya, inaasahan niya sila sa panahon ng kagipitan. Ngunit ang sinasabi niya, Timoteo, iniwan nila akong lahat. At ang sinasabi niya, isa rito, sa chapter 4, 2 Timothy verse 15, si Alexander, ginawa niya ang napakasama sa akin. Ngunit, bibigyan siya ng Diyos ayon sa kanyang mga gawa. At ang sabi niya, verse 16, sa unang aking pagtatanggol, walang taong tumayo na kasama ko. Iniwan nila akong lahat. May panahon na kailangan din kayo ng mga leaders. Amen? Kung nangihina kayo, may panahon na nangihina ang mga leaders. Amen? May panahon na minsan sumasagi sa kanilang isip, ayaw ko na. Hirap. Yung maging halimbawa ka sa lahat, napakahirap. Sarili mo nga, halos hindi mo na mailakad patungo sa Diyos. Meron ka pang dadalhin na mananampalatayang hindi ko mawari kung mananampalataya ito. Baka mamamatay naman ito. Hindi mananampalataya. Iniwan ako lahat. Minsan nga, nung isang araw, nung nagkaroon ng digmaan sa bansang Israel, muli, sumiklab ang digmaan, sumama si David. Ngunit si David ay matanda na rin. At si David ay nawalan ng lakas. At nung mawalan ng lakas, sa gitna ng digmaan itong si David, hindi na niya matanggihan pa ang kamatayan na maaring ibigay ng kanyang kaaway. Buti na lang at mayroong isang mabilis na sundalo na umalalay sa kanya at hindi nangyari sa kanya ang kamatayan. At isinabi ng kanyang mga kasundaluhan ulit-ulit, huwag ka nang sasama sa digmaan. Yun ang sinasabi nila kay David. Ano kung mamatay? Mawala na ang ilaw sa Israel. Ang leader ay isang ilaw sa iglesia. Katulad ng sinasabi ng mga sundalo ni David, mawawala ang ilaw sa Israel. Kaya huwag ka nang sasama pa ulit. Anong hindi sasama ulit? Sa yung makulit. Kahit ayaw ng mga tao, pupunta ako. Kahit walang pera, ililibre sa daan. Paano ayaw nila ililibre sa daan?
Talaga bang mangyayari talaga yan, Pastor? Yes. Malaki ang pakinabang ninyo sa inyong mga leaders. Pagka nakasumpong kayo ng leaders, na hindi niya ibinibilang ang kanyang sarili na mahalaga, mapalad kayo. Kung may leaders kayong nasumpungan na hindi mahalaga ang kanyang buhay, na kahit naman ay mahalaga, napakapalad ninyo. Na kahit kalugihan ng mga bagay na nasa kanya, ay sinasabi niya ay, okay lang yan basta kay Kristo Jesus, napakapalad niyo. Sinasabi nga ni Apostol Pablo sa chapter 3 ng Philippians, alang-alang kay Kristo at sa mga taong aking pinagsisilbihan, ang mga kalugihan ko na yan, ay okay lang. Matapos ko lang ang takbuhin. May takbuhin ang mga leaders. Kailangang dalhin kayo doon sa finish line. Amen? Kung ito, ang sabi niya sa Gawa chapter 20, verse 24, si Apostol Pablo, dahil napipinto ang kanyang buhay papuntang Jerusalem, at sinasabi ng mga nananampalataya, huwag ka nang pupunta roon, mamamatay ka roon. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, yung parang mahalaga sa akin na buhay, ay hindi ko binibigyan ng halaga. Matapos ko lang yung pananagutan ko. Pagka nakasumpong kayo ng ganito mga leaders, panalo kayo. Ang mga leaders na ito ang talo. Pero pagka kayo hindi nakasumpong, talo na kayo. At samantalahin na ninyo ang pagkakataong maghanap ng mga leaders na inyong mapapakinabangan. Kung ikukumpara ninyo yung pakinabang na makukuha nyo sa amin doon sa naibibigay nyo, nagbatik. Oo. Dahito, hindi nyo na ihahatid kayo ito doon sa langit at gagawin kayong banal. Ito. Samantalang, yung okra ni Ezekiel na 3 na ipinipilit niyang lutuin ko na kagabi, kahit pa isang sako ito, hindi mapapantayan ito. Sinasabi sa chapter 6 ng Galatia, kayong mga tinuturuan, magbigay kayo ng mga mabubuting bagay sa mga nagtuturo. Pero kahit ibigay nyo na ang lahat ng mabubuting bagay sa mga nagtuturo, hindi nyo mapantayan yung pakinabang meron kayo sa kanila. Amen? Ingatan sila. Kung napapakinabangan nyo ang negosyo na iniingatan nyo palaguin, how much more ang leader? Ang bahay na inyo napapakinabangan, iniingatan, how much more ang leader? Ang trabaho na napapakinabangan, iniingatan, para muli ay ilagay ka sa taas. Pagka nasa taas, siyempre tataas ang sweldo. Gaano pa kaya ang leaders? Amen? Sige po, mag-pray na po tayo at magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa iyo po, O Diyos, ang pagsamba. Sa araw na ito, ang aming paglilingkod ay natapos po. Sa iyo po ang mga bagay na yan. Ang iyong salita, salamat po. Katotohanan po, kailangan po namin ng bawat isa. Sa tuluyang tagumpay, sa mga pananagutan namin dito sa daigdig. Isang tapat na mananampalataya, isang tapat na lingkod. May kakayanan na lingkod, may kakayanan na sumunod ng mga mananampalataya. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.